sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kagaya lang po, ako po'y nakakita ng isang unggoy. Unggoy na may kulay ang buhok. Putang na, ako tayo may kulay din buhok ko ah. Binanatan yung sarili, hayop. Nakita po ako ng unggoy na tabingi ang panga. At eto po siya. Eto po ang unggoy na yon. Ayan. Putang ina to. Hayop tong mga to na wala na silang magawa sa buhay nila. Putay na pati si Tasag po ng puno, nagpicture kang hayop ka. Putay na, oy, saka ka. Utang na, sa sobrang obsessed mo na sa impeachment ha. Pati yung piatos, dinadala mo na sa puno. Oy, gago, walang unggoy na kumakain ng piatos. Tangina tong hayop na ito, lasod tawa eh, no? Titaas ng akasya. Akasya ba to? Akasya to eh. Sa itaas ng akasya nag-selfie-selfie ang gago. Ang lakas ng tama nitong mga kalaban ni... Ba't kaya ganun, no? Ba't kaya itong mga kalaban ni BP Sara lalakas ng mga topak? Anong... sumisinghot din ba kayo ng pulburon? Hindi, tanong lang ha, kasi ang lalakas ng topak nyo. Biruin mo pati yung puno, dinamay nyo sa katarantaduhan nyo. Hindi porket kulay green niyang lalagyan ng piatos, eh, konektado na yan sa nature. Or konektado na yan sa puno, ha? Walang connect yan, gago ka ba? Tanginang tong hayop. Mga baliw eh, no? Lalakas ng tama eh, no? Tanginang yan. Tanginang yan. O, yung unggoy sa Manila Zoo, nakalabas yung unggoy nyo, ha? Pakibalik na lang to dyan. Baka nawawalan kayo. Oy, shoutout sa Manila Zoo. Baka nawawalan kayo ng unggoy. Nasa taas lang ng akasya. Itong mga hype na to. Ito pa, isa pang unggoy. Sabi niya, sabi ni Claire Castro, iwasan na po ng iba na manira. Wow. Magbigay ng fake news. Wow. Galing pa talaga sa iyo yan, ha? Dahil hindi po ito panahon talaga ng pamumulitiko. Obo. Puta na, ang sarap pakinggan, ang sarap basahin, pero kabaliktaran nun kapag narinig mo sa bunganga ng mga anti-Duterte, lalong-lalo na kay anti-Claire, nakakabwisit na. Oo, no? Yung tipong sila yung gawa ng pamumulitika, sila pa yung kontra ng kontra. Ang galing, ang galing. Yung mga ganyan eh, yung mga ganyan tao, yan, katulad yan, yung mga... Kunwari, ayan, katulad yung ibang mga anti-Duterte dyan, ang daming mga makajus dyan. Diba? May pari pa nga. Oh. Diba? Pari pa. Pero putang na yung ugali, diba? Tapos, anong ginagawa? Puro pamumulitika. O, ganyan. Yan, sila magkakasama yung mga hype na yun eh. Magkakasama yan sila. O, katulad na lang nito. O, ano bang ginagawa lagi ni Auntie Claire? Diba? Puro pamumulitika laban kay BP Sara. O. Ayun, tignan niyo yung mga salitaan nito. Laging kunwari. Maraming ganyan sa mundo natin ngayon. Yung tipong anti-corruption daw sila. Pero sila mismo, di ba? Sila mismo napapatunayang at may mga nagsasabing nagnanakaw sila. O katulad na lang yan, nila De Lima, ni Trillanes. Oy, shoutout kay Trillanes, ha? Oo, kinasuhan mo pala yung mga kasamahan ko sa Banateros. Ang galing mo talaga. Putay na, saan ka ba nakakita, no? Yung 18 Marines in-interview ng ibang mga banateros, kagaya nila RJ, Master Judea, Cocholi, Banatbay. Putay na, kinasuhan sila. Bawal na pala ngayon mag-interview ng mga ng kapwa mo Pilipino, ha? Hindi mo kami na-inform, Trillanes, may batas ka palang isinampang ganyan. Ayop na tong mga to. Ito, ang lakas magsabi ng maging fake news. Putay na mo, ikaw fake news eh, ulol. Tarantado. Ito si Chakada lang, puta. Magkano kaya sahod dito na Auntie Claire, no? Hindi kaya totoo talaga yung parang kada banat daw may 2 million? Hindi, ako yung lang. Kasi naririnig ko lang kasi wala na sa hulog, di ba? Kasi kung ikaw, isa kang Yusek, Siyempre, yung mga ibabalita mo, yung mga nagawang maayos ng presidente,
Yan tanong, may nagawa bang maayos? Yung mga achievement, ganyan, yung mga lagi mong binabalita, sasabihin mo yan sa publiko, di ba? So, ngayon, iba'y nakikita natin kay Ante Claire, rektang banat eh. Uso kaya yung tig 2 million daw per banat. Sarap buhay, no? Babanat ka lang sa mga Duterte, may instant instant millionaire ka na. Sarap. Kaya sa Congress, di ba? Lalo daw sa Congress. Daw. Lalo na sa Congress, di ba? Kada hearing may tig 5 million, sana all. Tapos kami dito, kaming nagpakahirap dyan sa buwis na yan. Kami yung gutom lagi. Ang galing yung kupal kayo. Diba? Sarap buhay eh. Kaya kawawa tayo mga Pilipino kapag hanggat ganito yung namumuno sa bayan natin. Pero ako naniniwala ako na may matinding balik sa administrasyon na nagpahirap sa Pilipino. Sa mga Pilipino, sa Pilipinas. May matinding balik yan. Grabe yung balik dyan. Super. Kung hindi buhay mo ang kukunin, ang maaaring sa pamilya mo or ang magiging karma. Kasi mahirap yan, putay na. Biruin mo milyong-milyong mga Pilipino ang dumadanas ng gutom. At mamaya may papanood ako sa inyo. Medyo ako, mababaw luha ako pero may papanood ako sa inyo na so talagang nung pinanood ko, istap agad ako eh. Sabi ko, punta na, parang bibigay yata ako. Grabe, sobrang awang-awa ko dito sa matanda na to na talagang nagmamakaawa na siya kay Pangulong Bongbong Marcos na tulungan sila. Kasi nga ngayon, milyong-milyong mga Pilipino, siguro yung iba dyan, kahit pa paano, pasalamat ako kay Ama dahil kahit pa paano, nakakaraos kami ng pamilya ko, ng mga kapatid ko, kahit pa paano, ng magulang ko. Paano yung iba, di ba? Paano yung hindi kayang bumili ng 1 kilong bigas sa isang araw, di ba? Paano na lang? So, doon yan yung tinatawag na may matinding karma talaga na babalik sa'yo balang araw. Totoo yan. At isa na ito. Isa na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang hanggan.